Okay, so for this exercise, no, yung 2-1 tsaka 2-2, um, pinagko-compute or pinagawa tayo ng stock card, no? So, though hindi required, sasama ko na rin dito paano yung mas mabilis na solution if you are asked to uh, determine the cost of units or materials used at saka yung materials left sa inventory. Okay, so let's start with first in, first out method. Okay? So, pag sinabing first in, first out method, yung mas lumang stock, yun yung unang gagamitin. So, let's apply it using the stock card. So, sabi dito, March 2, bumili ka daw ng 20,000 units, 9 pesos ang isa. So, lagay natin siya dito sa purchase. Ayan. And then, syempre, yung balance niya yun din kasi wala naman tayong opening balance. And then, it was followed by another purchase noong March 8, 6,000 at 10. So, that's 60. So, ilagay natin dito. Now, sa first in, first out, kung gagawa ka ng stock card, you have to separate the batches, no? So, dito, pinag-separate ko yung batch ng March 2 tsaka March 8 na batch na purchase sa balance. Okay? And then come March 18, nag-issue ka na raw ng 10,000 units. So, alin yung unang magagamit? So, sabi ko nga kanina, ang unang gagamitin ay yung mas lumang stock. So, yung 10,000 units ay manggagaling dito. Yan, sa 20,000 times 9. Kaya yung issued natin ay 10,000 times 9, 90,000. And then yung balance natin, yung unang batch, 10,000 na lang yung natira. So, that's 90,000. And then, yung second purchase, ganun pa din at 60,000. And then March 24, naka-receive daw or bumili ulit ng 24,000 units at 12 pesos. So, lagay natin siya dito sa received or sa purchase. Ayan. So, 24 times 12, that's 288,000. And then for the balance, pag hiwa-hiwalayin mo ulit yung bali tatlong batch na ng purchase. Ayan. Now, for March 31, nag-issue daw ng 20,000 units. So, saan yung panggagalingan niya? Ang unang mako-consume ay yung 10,000 times 9, yung batch na purchase nung March 2. Followed by yung na-purchase ng, itong 6,000 times 10, that was purchased on March 8. So, yun yung sunod na gagamitin. So, 6,000 times 10, 60,000. So, kulang na lang tayo ng 4,000 para dun sa 20,000 na inisyon. So, ang kukuhanan na dun, itong third batch. So, 12 pesos ang isa. So, 4,000 times 12, that's 48,000. So, ang balance na lang natin ay manggagaling doon sa ah, last batch. So, natira na lang doon is 20,000. So, 12 pesos ang isa. That will give you 240,000. So, ang ating inventory at the end of March is 240,000. Para naman sa materials issued, kukunin mo lang yung total nito, you'll get 288,000. Now, paano yung shortcut um, ng pag-compute ng cost of materials used at saka inventory nang hindi gumagamit ng stock card? Punta tayo dito. So, base dun sa problem, nag-issue tayo ng 30,000 units. Ito, hina-highlight ko siya ngayon. Ayan, 10 tsaka 20. So, we can show it here. Ayan. Ngayon, bali yung purchase natin ay tatlo. So, enumerate din natin siya. Isang 20,000 times 9, isang 6,000 times 10, at isang 24,000 times 12. So, ilagay natin dito yung mga pinurchase natin. Ayan. Okay? Mm. Ay, hindi pala ito yung pinurchase. Sorry. I got lost there. So, um, kung babalikan natin yung yung problem natin, ayan. Ah, meron tayong tatlong purchase. Ayan, highlight ko na siya. Pero 'di ba ang ginamit lang natin ay 30,000 as shown here. Yan. So, paano natin computein yung ginamit? So, unang makukonsume ay ito. I'm gonna use siguro gray. No, ito yung unang makukonsume. Teka lang, ha? Wait, ayan. Ito yung unang makukonsume, 20,000 units times 9. Maybe let's use a little darker. Ayan. So, that's 20,000 times 9. Yun yung unang makukonsume. Ayan. Next, ito, 6,000 times 10. So,
That's 60,000. So, pag tinotal mo 'to, 26,000, kailangan natin ng 30,000, 'di ba, na na-consume, eto. So, kukuha na lang tayo ng 4,000 dito sa third batch. So, 4,000 times 12. Ayan. So, 48,000. Kaya ang cost of materials used ay 288,000. Para naman sa ending inventory, 'di ba sabi natin 'pag first in first out, yung unang ginagamit ay yung mas luma, 'no? It follows ang unang matitira ay yung mas bago, 'no? Susundan ng pangalawang pinakabago, 'no? So gano'n po yung mangyayari. So ilan ba yung natira? Okay. 'Pag tinotal mo 'tong mga binili natin, 20,000, 6 at saka 24, that's 50,000. Tapos ang kinonsume naman natin 6,000 units at sorry, 10,000 units at saka 20,000 units, so 30,000. So 50 less 30, 'no? 50,000 yung mga binili, less 30 yung ginamit, 20,000 ang natitira. Saan manggagaling? Dun sa mas bagong batch dito, 'no? So yung 20,000 na matitira ay magkakahalaga ng 12 pesos per unit. Kaya ang ating ending inventory here, ayan, 20,000 times 12, 240,000. Actually, may solution din siya dito, 'no? Pero yun yung dinemo ko din dun sa ano, yun yung orally in-explain ko kanina, 'no? Pakita natin. Ayan, 'di ba? So, yung units available for sale, ito yung mga binili, ayan, 50,000. Ang ginamit, 30,000. So, 50 less 30, 20, 'no? Kaya ayun nga, yung 20, ang halaga niya is 12 pesos galing dun sa bagong batch.